Ang medyo nakita natin pagbabago na itong nakaraang buwan ay yung pagtaas, pagiging double digit ng suporta ng ilang kandidato ng PDP, yung Mhm. tinaguriang kamakailan na Duterte. Ang kaiba lang nitong Abril, nung sa Marso, nung Marso ay nasa top 12, I mean, in contention si Philip Salvador at si Congressman Rodante Marcoleta. Medyo bumaba sila, hindi na sila in contention sa survey na ito. Pero nandun pa rin sila, within striking distance ng top 12 positions. Mm. Sir, sobrang lapit. 1 week na lang, no? Literally 1 week before elections. Itong mga election survey results po ay nakaka-impluensya pa ba sa mga botante ngayon? And how? Kung nakaka-impluensya pa po. Well, sa aming sariling panukat, hindi ganun kalaki ang impluensya niya. Hindi natin malalaman kung ano magiging impluensya nito kasi ang survey ay isa lamang sa mga impormasyon na nakukuha ng mga botante. Maraming pang ibang impormasyon o balita tungkol sa mga kandidato na maaari nakakahubog na kanilang kaisipan. Ang alam natin, sa araw mismo ng eleksyon, maraming mga botante ang maaaring magdagdag ng bilang ng kanilang iboboto. At magiging kaka-impluensya rito ay hindi itong lumabas na survey, kundi man nakukuha ng impormasyon, lalong-lalo na doon sa araw ng eleksyon, no? Yung sample ballot. So, maraming bagay ang maaaring mangyari na itong linggo na ito. Ang hindi natin alam ay ano ang magiging kagalawan ng ranking na ito at makikita natin to siguro. Kasi nung huling eleksyon, napakabilis ng pagbilang. Siguro kinabukasan o bago pa matapos yung araw ng Mayo 12, malalaman na natin kung sino yung mga nangunguna at makakaupo sa Senado. Pero sir, nabanggit mo kanina na kapansin-pansin na nag-double digit yung Duterte. Bakit? Ano yung nakikita natin na issues or kung tao man yung posibleng nakaapekto, ba't nag-double digit sila ngayon? Yung doubling ng kanilang preference ay nangyari noong Marso. At ito'y maaari natin ugnay doon sa pag-aresto ng dating Pangulo. At nakita namin ang pagtaas ng bilang ng suporta sa kanila doon sa mga lugar na medyo may kalakasan ang mga Duterte, particular na ang Mindanao at ang Central Visayas. Kaya doon sila nag-double digit, no? Dahil sa malaking suporta na kukuha nila sa Mindanao at sa mga Visayan-speaking areas sa Visayas, particular na ang Central Visayas. Makikita mo doon, nangunguna hindi lang si Bongo at saka si Senator Bato de la Rosa, kundi ang iba pang kandidato kasama na si Rodante Marcoleta, si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc, pati yung si Atty. Hinlo, si Vic Rodriguez, etc. At malaking bagda ng botante yung dalawang lugar. No? Central Visayas and Mindanao would be about 30% of the total voting population. So if they gain support in those areas, then the national total for them will move up to double digit.